Income generator. Okay? Ayan. So number one, yung income generating property po natin from the word itself. So ito po ay isang klase po ng property na magge-generate ng income para sa iyo with the hassle-free investment. So kagaya po na nabanggit ko, this is a hassle-free investment. Kung may mga naisip po kayo na property na merong hassle-free, so this is first time po yung ganitong concept po in the Philippines na meron pong tinatawag na passive income. So, yung klase po ng property na to, hassle-free, wala ka nang iisipin, kundi yung property mo is nagge-generate na ng income para sa iyo. Kaya po nagkameron siya ng tinatawag natin na passive income. So, our provided po dyan is yung company po na JND Realty Service. So, ito po, part po tayo nito ng maganda po is tayo po yung authorized na magbenta po ng mga property po na income generating. So, pag sinabi income generating, ulitin ko po, property po na bibilin nyo na nagge-generate ng income para sa iyo. Kaya nga po passive income siya, yung tipong kahit natutulog ka, wala kang effort, hindi mo kailangang i-manage, hindi mo kailangang gastusan, hindi mo kailangang i-develop, but the property po na ino-offer po namin dito is a hassle-free investment. So merong peace of mind na tinatawag. Kasi alam niyo po, ang JND po is nag-provide po ng innovative property na gusto po namin na kahit papano is ma-share namin to give a solution do sa mga naghahanap ng property na kumbaga property na hindi po siya mo kailangang establish pa or kailangang i-manage pa. So again, ang i-offer po namin is a property po na income generating. So now, yan. So gusto ko lang po kayong medyo bigyan po ng kahit papaano idea po sa tinatawag po na real estate. Pag sinabi kasing real estate, marami po kasing ano yan, kumbaga cover, no? So iba't ibang klase po mga lupa, meron po tayong agriculture, meron pong industrial, meron po tayong commercial, meron po tayong tinatawag na residential. So napakadami, no? Even mga condo, talaga masasabi mo na part yan ng real estate, no? So ngayon po, ano po ba yung nagiging approach ng traditional na meron po dito ngayon sa Pilipinas, sabi natin, no? So, simple lang naman po, syempre, kung ikaw po bibili ng property, sabi ko nga, property is one of the best investment po today. Kasi unang-una po ay meron po tayong tinatawag po na, asin ko lang po, may nagsusulat. Yan, Sir Kevin, pasuyo po ako na ito po sa baba, i-delete mo lang. Erase ko lang po yung pong sa mga ano, baka po na sasagin niyo po ano. Clear all drawings. Ako na. Yan. Nandito na sa may side sa baba, yung tinatawag na annotation. Ayan. So, balik po tayo. So, again, ang real estate po, traditional po, syempre, of course, mag-i-invest tayo. So, better po na at least alam po natin or may idea tayo, ano bang klaseng property yung aking pag-iimbisan. Kasi kung meron man po kayong pera right now na naisip po, so para sa akin, no, ang pinaka the best na option po na investment is property. You know why? Because property or real estate investment po is one of the secure investment po as of today. No, kasi unang-una po ang property po kasi once na in-acquire mo 'yan, bilang ka lang ng 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, talagang nag-appreciate po or tumataas po yung value nito. Compared mo po na mag-invest ka kung saan man, so wala tayong assurance pagdating dyan, like gold, bumababa po yan, stocks, bumababa po yan, and even sa mga iba't ibang klaseng investment po, wala po siyang assurance, no? But in real estate po, property yung pinag-uusapan natin, of course, tumataas po siya kasi wala naman po kayo makikita po na property binili mo ngayon after 5 years bumagsak yung presyo. Tama po ba? If you agree, paki-type naman po yung agree. Ayan, kung agree po kayo sa lahat po ng ating pong mga participant po ngayon. Yan. So okay lang po ba na yung ating po magiging presentation ngayon is para lang tayo nagkukwentuhan para kahit paano po yung pong tinatawag na meron tayong interaction, no? So interactive yung ating presentation na mangyayari ngayon. So yun po. Hindi ko nakikita yung ano. Okay lang ba, sir? Yan, akin na. Thank you, thank you. Agree. Sabi ni Matthew Monreal. Yan, hindi ko po kasi nakikita doon sa screen ko. Karen, ayan, so agree sila. Super agree. Correct. Kasi po alam nyo po,
kailangan mo lang ma-identify anong klase po ba to na property. Ulitin ko. Pero pag property pag-uusapan natin, very safe po yan na investment talaga. Kasi ulitin ko po, tumataas yung tinatawag po niya na value. So may appraisal na tinatawag, no? Every year yan halos. Or sabi natin every 5 years or 10 years, talagang yung value niya sobrang taas. Lalo na po when it comes to development, maganda yung property na bili mo, may mga establishment na tumayo dyan or merong development na maganda. So masasabi talaga natin na ito is worth it na pag-investan po ang property. Pero pag sa property po, ang number one po na dapat po nating i-assure pag bumili po kayo ng property is ito po ba may tinatawag na title. Okay, kasi pag wala po siyang title, medyo mahirap pong bilhin, lalo na kung tax deck lang yan. Lalo na una po, kalimitan po yan ay pagmamay-ari ng mga government, no, sa government natin. So meaning wala kang pag-aabulan pag ganyan. So ulitin ko po, ang property dapat number one is merong clean title. Okay, so ito po, gusto ko lang share to sa inyo. Traditional approach po ng ating pong real estate ngayon is you have to invest. Correct. Bibili ka po ng property, and then ang second po nito, yung tinatawag po nating you have to wait. So bakit kailangan natin maghintay? Kasi nga po hindi porket pagkabili mo ng property ngayon, after a week, ibebenta mo na mataas na agad ang value. Ulitin ko po, ang investment po sa property, hindi po siya ganun kabilis po. Okay? Na i-dispose mo kagad or ibebenta mo kagad siya para kumita ka. So you have to wait. It takes 5 years, 10 years, or maging 20 years po umaabot pa yan ng ganyan. Kung meron kang target na price po, at hindi pa siya na-target, talagang I know, nahintay mo yung pagkakataon kung kailan talaga pinaka gusto mong price mabenta siya. Okay, ang pinaka pain points pa dito kung paano mo siya ibebenta. Kasi kung ako po tatanungin, ang property po kasi is, yan po ay madaling bumili once na meron kang pera. Kaya lang ang pinaka pain points dyan is paano mo siya bebenta at kanino mo ibebenta at sa magkano halaga mo siya ibebenta. So meaning kung magwi-wait ka, kikita ka pa lang po kapag the time na nabenta mo na siya, 10 years or 20 years, yan pala yung pagkita. So doon mo palang may enjoy. Ito po yung traditional na nangyayari once na pumasok po kayo sa investment po ng property. You have to invest, then wait for 10 years, 20 years, and then ibenta mo siya doon sa highest appraise na niya, that time na ibebenta mo na, so doon ka palang kikita. Siyempre, doon mo palang may enjoy yung tinatawag po na income mo or sabihin po natin yung appraised value na napagbenta mo doon sa property mo. Okay? So nasusundan po ba tayo? Are you following po ba? Pakitype naman po ang yes. Yan, kung kayo po ay nakaka-follow po sa ating pong presentation. So yes, sabi ni Mark Kevin. Yan, Francis. Yan, si Ma'am Lerma. Si Ma'am Joanna Marie. Okay? So now, going back po sa ating presentation, but here po sa ating income generating property, iniba po natin yung approach na tinatawag. So very innovative po yung gagawin natin dito. Kasi po, ito yung gagawin nating solution po para at least hindi ka na maghintay ng 10 years or 20 years bago ka kumita. Kasi here po sa income generating property na in-offer po namin sa inyo, so mag-i-invest ka po ng property at ito po ay clean title. Good thing dito. But good thing here po is meron na agad siyang tinatawag po na passive income. At ito po, ulitin ko, is hindi mo na kailangang maghintay para lang kumita kasi po ang property na inoffer po namin sa inyo is a good investment kasi ito po ay merong monthly passive income. For a long term years po na kayo po ay kikita ang property inyong i-acquire. Yun po yung maganda, hindi ka na maghintay. So kikita ka na. The following month pa lang or yung tinatawag natin immediate monthly, okay? Na earnings po na tinatawag natin. And later on, i-discuss ko paano naman Sir J kikita yung ininvest ko hindi ko pa naman po nabebenta. Yeah, tama po kayo. Pero meron po tayo ditong strategy na ginawa or solution para po at least yung property na binili mo, hindi po siya mabaliwala or sabihin natin, magamit po natin talaga siya para kumita. Okay? So, syempre, kung kumikita ka na, may enjoy mo na po yung monthly po na nare-receive mo na passive income. So, yun po, hindi ko na rin po patagalin. So, ang in-offer po namin sa inyo is a income generating property na ang good thing po dito is meron tayong tinatawag po na process. So, number one po, ang in-offer po namin sa inyo is you will acquire po ng tinatawag nating hot spring lot. So, pag sinabi pong hot spring lot, ito po ay natural na galing po sa hot spring. No, so siya po ay property na mayroong hot spring po na ang good thing dito ay ito po ay rare lot. So pag sinabi nating rare lot,
Mostly talagang ano to, madalang na mga lupa po siya. So sabi nga po ang hot spring lot po is part po yan ng mga rare lot. So pag ganyan pong rare lot, alam naman natin po kung madalang po yan, mahal po ang per square meter dyan. Pero dito po maganda po, tamang-tama po sa mga nandito po, yung ating pong lot is a pre-selling pa. So mababa pa po natin ito makukuha. Pero ang good thing po, no, so meron po tayong minimum of 1,000 square meter para po ito po ay mapatransfer sa inyong pangalan. So, ibig sabihin po, bibili po tayo nito hindi po sa company ng JND. So, kami lang po yung nag-marketing arm para magbenta po ng mga property po ng mga individual po na nagbebenta or seller po natin dyan sa hot spring lot na yan. And later, malalaman nyo po kung saan po yung property natin, ang location, kung saan ba mayroong tinatawag na hot spring, no? So ulitin ko po ha, you have to acquire a hot spring lot. This is a rare lot at minimum of 1,000 square meter. Yan po yung pinaka-minimum natin para po meron tayong tinatawag. Yan yung cut ng lupa po na ino-offer po natin na binebenta po ng mga lot owner po dyan sa property po na pinagtatayuan po ng hot spring. So next po nito, bakit po siya income generating property? Simply because meron ka pong tinatawag po na guaranteed. Yun po, tama po yung narinig nyo, guaranteed na magiging pong tenant. So pag sinabi pong tenant, ito po is may uupa. Okay, na immediate po sa inyo na resort developer. So ibig sabihin po, magkakameron po kayo ng leasing agreement. At ang good thing dito po, long term po siya. Kaya po long term po ang magiging pong passive income mo dahil po sa tenant na uupa sa property mo. So, kung nasusundan nyo po, paki-type naman po ang yes. Ayan, sabi ni Florentino, very nice. Okay, thank you, Sir Florentino Yumang Jr. No? So yan, we have 18 participants na po ngayon. Yeah, yes daw, sabi ni Realme. Sandara, wow, nice, no? So ito po siya, ulitin ko po ha. Sabi kasi nung iba, sir, paano po kikita yung aking pong property? So ulitin ko po, kumikita po yung property mo simply because po meron kang tenant, may uupa. Para po siyang isang may patayo ka na property na ito is sabi natin apartment. So syempre kung may tenant ka, may uupa po dyan. Kaya po magkakameron ka po ng tinatawag po na monthly na marireceive po na passive income. So kung mag-generate yan, kikita ka simply because ang property mo po is a hot spring lot na magkakameron po ng resort developer na tenant immediate. Pag sinabi immediate po, for the following month, bumili ka ngayon ng property po dito, tapos ngayon po is may upa na po kagad na tinatawag po natin na tenant, no? And ang good thing dito po, you can earn income annually for 10 years. So later on po, I will discuss po that is 13.4%. Ulitin ko po, 13.4%. Malaki po ba to sa mga lahat po ng mga sanay or nag-invest po sa mga property or sabihin natin ang iba't ibang klaseng investment. Pag po ba sinabing 13.4, guaranteed. Okay, pag sinabing guaranteed, dyan na po talaga yung marireceive mo every year po yan. At ulitin ko po for a 10 years. Pakitype nga po dito kung ikaw po is nalalakyan ka dito sa tinatawag na 13.4, sabi mo nga yes. So paki-type po ang yes kung ikaw mismo is para sa iyo yung 13.4% ay malaki po na yearly na magiging pong percentage mo sa rental po na tinatawag natin. Yes. Yun. May tenant na agad pala. Sabi nung sure income na pala talaga. Yes po, tama po. Meron na po Sir Matthew. Sir Mark, yes. So yun po. So yun po, malaki po siya kasi bakit kung ilalagay niyo po at meron kayo pong pera sa bangko, hindi po yan kikita ng 13.4. At ulitin ko po, this is a guarantee income po. Guaranteed po yung income nyo. And ang maganda, long term, kasi 10 years po, narerentahan yung property mo. At ang good thing po dito, yung pinaka pain points, yung sabi ko po kanina, ay sir, ang hirap naman po kasi after 10 years, nandiyan yung property ko. Yes, kumikita at nagge-generate nga po ng income. But the problem is, paano naman ko ito ibebenta pag gusto kong ibenta to? Okay? So no worries because JND po nag-offer kami ng solution. Even yung pong pagbebenta mo ng property, hindi mo na rin po magiging problema. Yung magrerenta sa'yo, hindi mo na problema. Yung pong income mo dyan na monthly, hindi mo na problema kasi may solution po tayo dyan. And even po yung pagbebenta po, kinover up na rin po natin yan simply because yung resell po to the tenant after leasing contract po, siya na rin po ang magiging buyer mo ng property after 10 years. Wow, palakpak naman tayo dyan. Okay, so paki-type nga po dito ng wow.
Kung ikaw mismo na-amaze ka, kasi tingnan niyo po kalimitan kasi ito po siya pag bumili po siya ng property ka, no? Hindi mo pa alam kung paano to magge-generate. So that's why pwede mo tong gawing farm, di ba? So tatanim ka dyan or kung ano man, gagastos ka pa dyan. Kung gusto mong kumita naman to, papaupahan mo yun. Before mo paupahan po yan, kailangan meron kang building. Correct? Wow, sabi nila. And kapag naman ikaw ay gagawin ng business siya, so syempre tatayo mo ng restaurant yan or kung ano man, ganun yung property. Or kung katulad nito, hot spring lot, of course, resort po ang gagawin mo dyan. Kasi nga po hot spring yan, supposed to be, meron yung tinatawag na therapeutic natural hot spring na yan po ay gagawin mo na resort. So pag resort po, kailangan mo pong gumastos ng million din. Kung million ang bili mo na sa property, ang mahirap po nito is gagastos ka pa ng more than pa sa pagkakalabas mo rin dun sa property pagkakabili mo. So, but dito po, sinolusyonan po ng income generating property natin, which is itong first concept po na meron po tayo na pag once na bumili ka ng property, hindi mo na problema kung sino magiging tenant at paano kikita yung property mo. Merong developer na po niyan at ang good thing din po dito, meron ka ng tinatawag na passive income and through that, this is a long-term investment, nakikita po siya for a guarantee rental. Plus, hindi mo na rin po problema yung bibili ng property mo sa highest appraised value. Kasi yung mismong tenant mo, the developer of your resort, your property, siya na rin po yung magiging buyer mo. 10 years. So, meron po tinatawag na agreement. So, baka mamaya may magtanong. So, paano yan kung ayaw kong ibenta? Okay, so meron po tayong agreement, of course. Nakatulong naman po yung company sa inyo kasi umuupa po siya for 10 years and siya na po yung nag-develop ng iyong property automatically po. Ito po yung ibabuyback niya or ito po ay i-resell nyo sa kanya kasi po yan ay dinevelop na niya at magiging part siya ng resort na kanila pong property. Okay, magiging property. So kung kayo po is tawag dito, nahihirapan sa pagbebenta, ito po yung solution na ginawa po ng income generating property. Okay? So meron po ba tayong mga tanong? Baka mamaya may mga tanong po kayo So clear po ba yung explanation natin dito sa income generating property kung anong bibilin mong property, hot spring lot? Paano to kikita? May resort developer po na magiging ang tenant. So doon po nanggagaling yung income generating property at hindi mo na rin po problema kung sino pong bibili. Sa highest appraised value 10 years from now, kasi yung property mo automatic nag-generate na ng income, mabebenta mo rin sa mataas na halaga. Okay? So, yun. So, proceed po tayo for the next. Sir, sino naman po magiging tenant ko? So, very important po to. Sino ba magiging tenant natin? So, kailangan kilala po natin yung tenant. Ngayon, ito yung tanong ko sa inyo. Kung kayo po tatanungin ko at meron kayong property, sabihin po natin nasa tabing highway ka, may property ka, ano po yung mas prepared mo? Individual yung magiging tenant mo or company? Pakitype nga po dito kung individual, sabi mo hindi. Okay? Kapag naman po company, sabi mo yan. Kung company, para maiksi na lang tayo. Company, yon. Bumbu pa. Kakaibang Sabi ni concept Karen, ito. no? Kakaibang concept. Yan. Wow. So, company, no? So, simply because bakit company? Even me po, kung may property po ako na nasa tabing highway yan, ang gusto ko company. Simply because ang company po, sila po ay meron tinatawag po na long term na magiging agreement ka. So, it takes 10 years na upa niya. Kagaya po na napakita ko sa inyo, si resort developer, 10 years po na upa sa inyo. And guaranteed po na meron kang tinatawag na secured na magiging pong tenant for 10 years. At ang maganda doon, guaranteed yun, meron kang marireceive na monthly rental income. So long term. Even ako po, company din po talaga. Kung ako meron dyan, Jollibee, McDonald's, di ba? Sila yung mga big company po na pwedeng umupa ng property mo. But this is a resort developer, so that's why ang ating po magiging, okay, ready na po ba kayo? Magiging tenant po is a company. Ang pangalan niya po is walang iba, kundi ang AF Homes, Hot Spring, and Eco Farm Resort na meron pong lawak na 8.5 hectares na dinidevelop po na kanila po itong owned property po dito po sa Calauan, Laguna. So ito po, sabi nga po, ito po yung magiging first largest homestyle, hot spring and eco farm resort in Laguna. So magiging itong top destination. So kung ito po yung naririnig nyo na, meron na po nakapag-alok sa inyo or first time mo man ito, so ipapakilala ko po sa inyo, ang AFOMS po ay may opisina po dito po sa may Alaminos, Laguna, no? Which is nandito po kami ngayon. So dito sa opisina natin, so ito is nandito tayo sa part ng isa pong room natin
na kinakandak natin itong Zoom presentation na to. So si AFOMS po, para may idea po kayo, so hindi lang po basta resort po yung kanilang i-develop dito. Maliban po doon, they are aiming po dito, hindi lang basta 8.5 na initial po nila, which is yung po yung pagmamayari nila. But ang good thing po, they are aiming up to 60 hectares. Wow, palakpak naman tayo dyan. So pakitype naman po ng yes. Alright? So para kahit pa paano, kasi pag Zoom, mahirap po talagang presentation. Tama? Parang wala kang kausap eh. Kahit pa paano, yung participation nyo po. Kumbaga, bear with me guys ha. Kasi yung sa presentation natin ito, later on naman po, pwede po kayong mag-open ng mic nyo if you have a question. So, no? So, yun po, maraming salamat po sa nagpa-participate po sa ating pong Zoom webinar, no? So, again po, ito pong maganda po sa AFOMS po, ano po bang ino-offer nila? So, number one, sila po ay nag-offer po na tinatawag na VIP membership. Okay? So, meron po sila dyang membership na binebenta po para po maging part ng exclusive resort nito. Okay? Sa Calauan, Laguna. Kung mapapansin nyo po, itong company ito po ay meron pong lawak po na 3,000 square meter po yung opisina natin dito sa may Alaminos, Laguna. Napakalaki. So doon pa lang po nag-invest na sila ng napakalaking pera para po at least makita na po kagad yung advanced training facilities doon sa gagawin nilang resort. So right now po, ito po ay under development na po siya. Ginagawa na po yung ating pong resort and by 2027, para may idea po kayo, ng April, mag-start na po na mag-open po tayo yung 50%. Ito pong nakikita nyo po sa slide natin, no? Diyan po sa screen nyo na 8.5 hectares. Yan. So, ibig sabihin po, napakalaki, no? So, sabi ng iba, di kaya maligaw ako dito. Lalo na po, 60 po, no? Tama po. Kasi po yung resort po natin, hindi po basta resort lang siya. Magkakameron po tayo dyan ng mga adventure park at saka po yung tinatawag na eco farming. That's why they are aiming up to 60 hectares. So, kailangan na natin dyan ang tinatawag na mga, tawag dito, yung pang tour, no? Kasi meron tayo dyan mga magiging pong sasakyan para malibot mo lang po itong tinatawag natin na resort kasi napakalaki po niya, no? So again, ang binebenta po dito is an exclusive VIP member. So ibig sabihin po ngayon pa lang po pre-selling sila, nagbebenta na sila diyan para at least po yung resort po hindi na magiging problema yung magiging mga client natin dyan or sinasabi natin na mga pupunta po sa resort natin. That's why yun yung kanilang binibenta po, no? So meron din tong building na makikita mo na 7 stories. So that's the Skyline Club Hotel. Meron tayong mga villas dyan na napakaganda, no? So yun po, allow me po, ano, gusto ko pong i-share sa inyo para at least kahit pa paano yung walkthrough nitong resort na to, makita nyo po yung initial na 8.5 hectares. Alright? Malakas ba? Malakas ba? Nako lang ha. Yan. So gusto ko po kayong i-tour doon po sa ating pong resort na dinidevelop po ng AF Homes. Hindi kinig? Yan pa yung iba ka. Malakas? Okay. Yan. Kinig niyo po ba ako? Okay na? Yan. Pakitype nga po ang yes. Ang ganda po ng design mismo ng resort, sir. Wow. Tama, no? So this is the first and largest homestyle hot spring and eco farm resort in Laguna. So ito po yung project po ng ating po magiging tenant. Kung mapapansin nyo po, talagang napakaganda ng resort na to. Kaya po magiging guaranteed po ang magiging tenant natin sa inyo sa mga gusto po na bumili ng property, no? So dito po again ang ino-offer po ng AF Homes po is a VIP membership. So dyan pa lang po sa ating pong entrance pa lang ng AF Homes po, makikita nyo na agad dyan, napakaganda, napakalawak. So wide na wide po yung ating pong mga daan dyan. And even po yung tinatawag po na tag dito, reception parking. So kung maraming sasakyan, can accommodate po ito ng 200 up to 200 vehicles po plus 3 buses po yung ating pwede po dyang i-park, no? And of course, ang good thing dito, meron naman silang kids playground. At sa kids playground natin, meron din naman po dito, kung mahilig ka sa basketball court, napakalawak, NBA size basketball court, no? And of course, kung meron naman kayong mga occasion at napakalaking pamilya na gusto mag-event dito, kakasalin, meron tayong dibo, so meron tayong pinapagamit dyan na restaurant, no? So yan, may mga reception po tayo na tinatawag. And of course, ang maganda dito, meron tayong mga activity rin dito katulad po nito yung swing bridge. So sa atin po, meron tayo niyan. Nasikat na sikat siya sa mga TikTok, no? So may iba't ibang klase rin po tayo ng mga pool dito. So baka magtataka yung ba, sir, ito po ba ay mainit lang lahat? So of course, hindi naman po, may slide din tayo dyan.
May iba po tayong mga water temperature dyan na pwede rin po yung mga hindi mahilig sa maiinit, no? So, aside from that, we have also yung napakagandang villa na parang nasa bahay ka lang. And welcome na welcome ka dito, no? And diyan po, mapapansin niyo po, meron pong kanya-kanya po, no? Kanya-kanyang parking space na rin yung ating pong mga villa dito. So, hindi na tayo magsisiksikan talaga, no? And yan, A-frame. Ito yung tinatawag na A-frame. Yan yung mga villa nila na sample na can accommodate 7 packs. And sa mga naghahanap, big family, we have the 24-person packs or 24 packs capacity po. Ito po yung ating fully furnished na King Villa and Queen Villa. So may sariling pool na to, may iba't iba po siyang water temperature. So dito po maganda rin sa atin, free na po yung corkage dyan, pwede tayo dyan magluto kasi lahat ng kumbaga kailangan mo nandiyan na. Kaya nga po ang maganda dyan sa kanila, yung vision nila is the all-in-one pan. At dito naman po sa likod nito, makikita naman natin yung tinatawag po na geothermal pool terraces. Kung familiar kayo sa Banawe, may tinatawag po sila na rice terraces. So good thing po dito, no? Meron tayong iba't ibang temperature ng ating pong pool terraces. So napakalawak po nito. And actually, we have the Skyline Club Hotel, 7-story. Nakitang-kita po dito yung pong tinatawag natin na natures, ano? Na even yung tinatawag nating Bay, Laguna, no? Laguna de Bay. So kitang-kita dyan talaga. So dun pa lang po sa resort na to na ginagawa po na project po, yun yung maganda sa atin. Ang magiging tenant natin is a developer. Sila po yung developer, sila po yung may-ari ng company at ng resort na to, na which is pagmamay-ari po nila yung 8.5 hectares. Okay? But they are aiming again up to 60 hectares. Sir Jay, yan po bang resort na yan ay meron pong mga legalities? Baka mamaya po kasi wala yung mga legalities. Yun ang maganda po dito sa DNR po natin, meron po tayong ECC. So ito po yung hinahanap natin once na magtatayo ka ng resort. Yan po yung compliance na maganda po ay tayo po yung approve. Okay, na magtayo po dyan ng tinatawag na resort. Kasi napakalaki po talaga nito. So usually, dapat meron tayong tinatawag po ng mga legalities like this. So meron din tayong LLDA. So yun po yung sa Laguna Lake, no? So bago ka kasi magtayo dyan, of course, saan ba magagaling yung water? So this is hot spring, natural. Saan ba itatapon niya? So lahat po yan, nag-comply po tayo dyan. Even the Laguna, tawag dito, resolution po sa LGU natin, meron na rin po tayo niyan. So sa mga nag-invite po sa inyo, pag kailangan niyo po ng mga copy po ng ating pong mga certificate ng ating pong mga tawag dito, legalities, sabihan niyo lang po sila. So ipo-provide po yan ng inyong pong tawag dito, nang nag-invite po sa inyo, kung yan po ay manager man or freelance agent po natin dito, no? So again, legal pong company, we have the BIR and of course the SEC, no? Yung AFOM, Sunscreen and Eco Farm Resort. So napag-usapan naman po natin, sabi ni Kero, galing naman, ganda ng resort, no? Ganda naman po ng villas. Yes, of course, si Sir Mark, no? So location po natin na maganda po dito. Once po kasi na tayo pupunta talaga ng resort, very important po alam natin location. Ito ba accessible? Malapit ba ito? Maayos po ba yung daan? Baka masikip. So syempre, kinukonsider natin to. So maganda po dito, very accessible po yung ating lugar. Simula po dito sa opisina, no? 15 minutes lang po yung kumbaga yung travel mo. At ang maganda po, yung road po natin dyan is naka-asphalto na yan, no? So yun. So saan po ba yung ating location? Ito po ay sa Calauan, Laguna. So sino po ba dito yung familiar sa Laguna? May mga taga Laguna po ba dito? Yan, kung kayo po ay nasa Metro Manila ha, ito po yung estimated time kasi po syempre mga nanggagaling sa Metro Manila, pumunta dito sa atin, so 1 hour and 25 minutes. So kung taga Manila ka, of course, napakalapit mo lang din po dito sa atin. So Metro Manila, gagamit ka ng XLEX, and then exit ka na Santo Tomas. As of now po ito ha, and going to Alaminos po, Marlica Highway. So it takes po yung tinatawag natin na 1 hour and 25 minutes papuntang resort natin. So malapit na rin. Kahit pa paano, kung parang pupunta ka ng Baguio, pupunta ka ng Boracay, lilipad ka pa, di ba? So dito po, pwede ka nang makapag-enjoy with your family sa resort na yan. But ang maganda po dito, maliban po sa tinatawag natin accessible, very strategic pa ang ginawa po ng tinatawag nating company. Because our company po is kinonsider niya yung project po ng government ngayon which is yung tinatawag na TR4. This is government
infrastructure, no? So yung project na yan is the TR4. Simula po kasi sa Metro Manila, dire-diretso na pong biyahe papuntang Quezon Province, which is Lucena City. Yung pinaka-end ng TR4. Kasi yung TR4 from Lucena naman, yung TR5 papuntang Bicol. Okay, but syempre, yung project na to po is ongoing po siya. Pero meron pong news na sinasabi na ito daw po ay by 2027 is mag-open na rin. And right now nga po nakikita ko po yung dito sa amin, malapit lang dito sa tinatawag na ginagawang TR4. So tapos na rin halos po siya. Kumbaga dinudugso na po siya papunta ng Quezon Province, no? So yun po. Yung travel time po natin dito malilesen na po siya. Marireduce na po siya less than an hour. Kung yan siya is 1 hour and 25 minutes, so mga 45 minutes to 50 minutes po, na doon ka na sa resort natin. Kasi ang mangyayari niyan, ang exit mo na po hindi na Santo Tomas, mas malapit na po either po San Pablo or itong tinatawag natin na Santo Tomas, Macban, which is yung Alaminos na rin po to halos, no? Yan. So, syempre, pag-usapan naman natin, Sir Jay, ano po bang benefits? No? Kasi ang ganda na nung developer natin eh. Ayos yung magiging tenant natin. Kaya lang, ano bang benefits once na bumili ako nitong property na sinasabi mo? No? So, dito po maganda po is magkakameron po kayo ng yearly, monthly rental income, no? Or yearly and monthly rental income. So, ibig sabihin, pwede pong monthly, pwede pong yearly mo siya kunin. Kung yearly po to, ang pinaka-minimum po natin na pwede pong maging kita mo or income mo na passive income is 84,000 minimum. So, ibig sabihin, malaking bagay po to. Kasi bakit? Yung rental po kasi without doing anything yan eh. Yung pera mo, meron kang pera, binili mo ang property, kumikita na siya. Na wala ka pong ginagawa, hindi mo po siya in-establish, hindi mo po siya dinevelop, hindi mo siya nilagyan ng kung ano, pero kumikita siya na passive income. 84,000 minimum and up to 336,000 yearly. Okay? So, yun yung maganda po dito. Kasi bakit? Dahil may guaranteed ka ng tenant once na pagkakabili mo pa lang ng property na ina-acquire dito sa Calauan, Laguna. Yun. And of course, ang good thing po dito after 10 years. Sir Jay, after 10 years, sabi mo kasi kanina, ibibenta ko to, i-resell ko to doon sa tenant. Tama po. So, yun yung maganda po dito. Hindi mo na rin po magiging problema yung bibili ng property mo, si mismong tenant mo na, which is yung resort developer na si Epoms. Magkano naman pagkakabili niyan, yung resell ng property ko? So, this is up to 6 million. So, imagine mo, kung meron kang retirement, no, na makukuha, kung ikaw man po ay retired na teacher or retired ka na sabihin natin government official o kung saan man private companies, so maganda po na offer talaga to sa inyo. Kasi bakit po? At least po yung pera mo, kung kumpara mo ilagay mo sa bangko, i-put up mo na business. Kasi kung ako tatanungin po, at ikaw po ay nag-retired na, huwag mo nalagay sa business. No? Kasi pag sa business mo, tatrabahoin mo pa rin yan. Hindi parang nagtrabaho ka pa rin. Hindi ka pa rin retired nun. Kasi ma-manage mo pa rin pag business. So, ang pinaka-the best po, invest mo siya. Kaya nga lang po, ano ba yung pinakamaganda investment? Para sa akin po, property. Tapos, income generating property po. Kasi bakit? Para hindi mo na rin problema kung paano mag-generate ng income at magpapasok sa iyo ng monthly para dun sa iyong pangangailangan. Kasi syempre, kung retired ka na, wala ka ng kumbaga, papasok na pera eh. Tama? Not unless yung pension mo, di ba, na tinatawag. Kaya lang, maliit po kasi yun, lalo na kung may mga medical, ano ka, kumbaga, condition. Di ba? So, kailangan mo ng medicine. Di ba? Tumataas ng high blood. So, every month, kailangan mo yun. So, syempre, para to sustain yung pagkain mo, yung kung ikaw man ay merong binabayaran, mga monthly bills and everything. So, maganda dito, makakatulong po itong property na in-offer namin sa inyo. Kasi bakit? Kasi nga po, ang maganda, okay, meron ka na magiging monthly through rentals na marireceive plus after 10 years, yung iyong property na binili po, meron pong napakataas na halaga which is na up to 6 million. Okay, so ngayon po ipapakita ko po sa inyo, elaborate ko siya, no? And at the same time, dahil nga po ang tenant natin is the resort developer, good thing here po, meron kang free gift from the tenant na VIP membership. So, kagaya po na nabanggit ko kanina, ang in-offer po ng ating pong AFOMS is VIP membership, but dito po ang good thing, dahil nga po nagtiwala kayo na paupahan to doon sa tenant natin at bilhin ito sa highest appraised value after 10 years. So meron kayong tinatawag po na agreement, bibigyan din po kayo ng free VIP membership. Yan po yung kanilang binibenta.
Okay? At yan po is napakataas din ang halaga niyan. So tumataas yung value dyan. Kasi nga po once po na dumami na or marami na pong tinatawag natin development sa resort, tumataas na po yung halaga ng VIP membership. But right now, alam ko po sa AFOMS po is sila yung naka-price selling. Okay? Yon. Pero dito po again ha, free mo lang po makukuha. Ito po. Plus meron ka pang free. Okay? Staycation credit na tinatawag. Yearly po to. Up to 20 years po siya. At 60,000 po to ha. Good news ha. Every year na marireceive mo po. So ibig sabihin, saan mo ba to pwedeng gamitin? Like dun sa tinatawag natin na villa accommodation, no? So ibig sabihin yung family mo, yung friends mo gusto mong pumunta doon sa resort na napakaganda kanina nakita nyo sa video, pwede po siyang libre kasi meron ka pong free stay credit po na 60,000. Okay? Every year po yan. Wow! Plus ito pa maganda. Kung pupunta ka doon sa resort, meron diyang mga kayaking, meron diyang mga zip line, meron diyang restaurant, meron diyang wine bar, meron diyang coffee shop, no? Meron diyang restaurant na iba't ibang klase, no? May Japanese restaurant tayo diyan. Ang good thing dito, ikaw at ang family mo or kung sino man pong accompany mo diyan sa pagpasok mo sa resort, ang good thing, meron kang discount na 15% up to 25%. Wow, laki ng discount, di ba? Ulitin ko po, hindi lang ikaw at yung family mo po. Lahat po ng papasok doon, nakasama mo po, na meron po kayong tinatawag na booking, lahat po yan discounted, no? From the entrance at lahat ng resort consumption mo dun sa resort. Yun. Inom lang muna po ako, ha? Ayan. So tingnan naman natin yung ano, real estate property is the safest way of investment right now. Tama po. No, gusto ko po yan. Sabi ni Sandara. Bala ko po magbakasyon dyan pag uwi ko po sa Pinas, sabi ni Matthew. Okay? Sabi naman ni ano to, Gertie? Yes po, dito po kami San Pablo. Wow! Meron tayong ano ngayon, guest from San Pablo lang. So malapit dito sa ating resort, no? Yan. So ito na po, magkano ba yung investment dito, Sir J? Kasi excited na ako. Ang ganda nung sinasabi mo, Sir J. Kaya lang, magkano ba investment? Yan. Nung nakita ng investment, wow, ang mahal pala ito. Ang taas pala, no? 4 million. No? Sa akin po kasi, para sa akin, hindi, kung ako magiging investor, ang number one i-consider ko dito, hindi po yung price, no? Para sa akin, kahit 4 million siya, ang kailangan ko malaman, ano ba yung marireceive ko? Ano ba yung magiging benefits ko? Ano ba yung value ng binibili kong property? Ulitin ko po, ang property binibenta namin sa inyo ay meron pong hot spring lot na ito po ay may title. At ito po itatransfer sa inyo at ang total po nito is 1,000 square meter. So ibig sabihin po kung 4 million to, 4,000 per square meter. Kung ako po tatanungin na, mura pa po ang 4,000 po per square meter kasi this is a rare lot. Okay, madalang po ang may hot spring na property pero ito po ay magkakameron ka sa halagang 4,000. Mura pa yan kasi pag nagtanong po kayo, yung mga kalapit natin lugar dyan, 7,000 per square meter. Kung pamilyar po kayo sa Los Baños, may tinatawag pong pansol, doon po ay 15 to 20,000 per square meter. Hindi pa develop. Okay? At ang good thing pa dito sa ino-offer namin sa inyo, income generating na. Hindi mo napapatayo ng resort. May magtatayo na doon sa resort mo, magdi-develop. Ang gagawin mo na lang i-receive yung monthly na rental income. At yun po yung ipapaliwanag ko, how much can you get back in 10 years? Ito po siya. Okay? So, wag natin tingnan yung halaga mo ng 4 million, tingnan natin yung balik. Kasi baka mamaya mapawaw ka once na ito ay makita mo kung ano yung magiging return nito sa iyo o yung tinatawag nating ROI. Kasi ang isang investor hindi yan tumitingin kung magkano yung halaga, kundi magkano yung halaga, hindi yung ilalabas niya, kundi yung babalik. Okay? If you agree, pakitype nga po ng yes. Ayan. Before ko po ipakita sa inyo yung benefits niya or yung tinatawag natin na return in 10 years. Yan. Yes, yes na yes, sabi ni Matthew. Ni Kerel, yes. Okay, so hindi ko na patagalin. Ito po yung una pong ma-receive nyo. So, syempre po, bibili ka ng property, magkakameron ka po ng tinatawag na 1,000 square meter na hot spring lot. At ulitin ko po, nakapangalan po to sa inyo, itatransfer po to sa inyo nung binilan nyo po ng property. So, ang guting dito, hindi na po ikaw ang bahala sa pagpapalipat ng property sa pangalan mo, kundi po yung magiging tenant natin. Sila na po yung magbabayad niyan sa pagpapatransfer. And even the tax po, yan po ay okay, sila na pong bahala dyan. Okay? So, ulitin ko po, 4 million po yung ating pong total contract price dito. Pero ang maganda po, meron ka pong yearly na magiging rental, 336,000. Wow, ang laki.
Kasi bakit alam niyo po 28,000 monthly po na without doing anything, meron kang nare-receive na passive income. Wala kang mini-maintain, wala kang dinidevelop, wala kang binabayaran tax, wala kang pinapasuldong tao, pero pwedeng kumita yung property mo ng passive income na 28,000. At ulitin ko, long term kasi po 10 years po na magkakameron ka ng rental. Okay? So yun po yung maganda doon sa agreement. So maliban po doon sa 336,000 na yearly cash rental, may additional gift ka pa na Gold VIP membership. So yung Gold VIP membership po natin, yan po ay magagaling sa tenant natin at kayo po ay merong tinatawag na 2 card holder at valid po to for 20 years. So tama po yung narinig nyo, 20 years, ibig sabihin tapos na yung rental, nabenta mo na rin yung property. 10 years from now, ang good news, may 10 years ka pang another na magagamit mo na may resort. Ang maganda lang doon sa resort, may mga discount ka. Kung may kakilala ka na hindi naman VIP member, gustong pumunta sa resort, sample lang to, no? So, pwede mo pa rin siyang pagkakitaan yung mismo pong resort dahil po VIP membership ka dyan. Let's say sabihin natin, gumastos yung friend mo, hindi naman VIP, inimbita mo doon, nagpadibo, 100,000, 25% po yung discount mo dito. So, ang good news po dyan, yung 25,000 po na madi-discount mo, sa'yo na po mapupunta yun. Okay? Kasi since di naman sila VIP member. So, sabi ng iba, pwede pala itong maging tawag dito, business din. Correct po kayo. Kung i-maximize niyo po yung free VIP membership mo, pwede ka pa rin kumita dito simply because para kang meron tinatawag po na Airbnb, no? Kasi booking, pwede mo siyang gawin, no? Ibubook mo yung mga kakilala mo. Hindi naman VIP members, so of course, yung discount sa'yo na po mapupunta. Yun. Tapos ito pa po meron po kayong value for money na 60,000. Every year po to na free loyalty stay credit na magagamit mo po sa mga bilas natin dyan, which is yung ating tinatawag na accommodation. At ito po ay sa loob ng 20 years. Wow, good news, 20 years na nagkakalaga po a total of 1.2 million. Value for money, peso po siya. Okay? So are you following po ba? Nasusundan po ba ako? Pakitype na po ang yes. Wow, maganda yan, sir, kaysa sa bangkong pera. Correct? Marilu. No? So yes, susundan naman po tayo. So maganda po dito, di ba kung naalala niyo po after 10 years, bibili po yung property sa halaga pong 6 million. Malaki po ba? Magkano nga pong pagkakabili po natin? Kung naalala niyo po, nakasulat naman po dyan. Pakitype nga po kung magkano yung na pagkakabili mo sa property, no? Na 1,000 square meter. Pakitype nga po ako kung tingin ko talaga nasusundan ako. Yan, 4 million, 4 million, 4M, 4M. Okay, correct, correct. Pero ang good news po dito, after 10 years, take note, nabili mo ng 4 million, siya po ay mag-appraise ng 2 million, kaya po ang total ng pagkaka-resell mo ng property is 6 million. So property pa lang po na income mo dun sa tinatawag po na appraised value niya after 10 years, 2 million na agad. Kaya kung ikaw nag-iisip ngayon ng investment na safe na merong bibili ng property mo sa highest appraised value na guaranteed, walang iba po yan. Ito yung in-offer namin sa inyo, income generating property. Kasi bakit? 2 million po nag-increase. Okay? Yung nag-appreciate, appraisal value niya or yung appreciate value po niya is a total of 6 million. So 2 million na po kagad yung income mo doon. Eh sir, naalala ko kasi merong rental yan, tama? Eh kung 336,000 yan every month, so malamang sa malamang 10 years po yan, 3,360,000. Wow! Okay? Sino po yung gusto po na magkameron po ng income sa rental na wala ka namang gagawin kundi po merong guaranteed na uupa, may passive income ka na 3,360,000 for 10 years. At kung makakita nyo po, ang investment na ginawa mo dito, may property ka na 4 million, rental pa lang po, almost close na po kasi 3,360,000 po ang marireceive mo for 10 years. Wow! Tingnan nga natin yung mga, what if ayaw ko ibenta after 10 years? Yung sabi ni Ma'am Lerma. After 10 years, meron po kasi tayong tinatawag po na agreement, no? Kasi since na meron kang guaranteed na tenant, kung mapapansin nyo naman po, kumita naman po kayo doon sa rental natin. Plus may 2 million ka pa na additional. Diyan pa lang po, 5,360,000 na po kagad ang kita mo doon sa tinatawag natin na magiging tenant mo. Siyempre po, ito po is ibebenta mo po talaga kasi meron po siyang condition na after 10 years, meron po kayong magiging contract na siya po yung bibili sa property dinevelop niya. Na which is sa inyo naman po yun. Ulitin ko po, yan po ay
kailangan talaga natin ibenta kasi i-develop nila yung iyong property after 10 years. Yan. So, ibig sabihin sa loob ng 10 years, maaaring possible after 5 years nga, gawa na yung property do sa property mo, no? Sa lupa mo. Pero rerentahan ka pa rin for 10 years at bibilin po yan sa halagang 6 million. Okay? Kasama na sa contract. Yes po, tama po. Okay, ito po yung good news ha. Di ba po naalala niyo po may free ka na 1.2 million. Yan po ay value for money. Why? Kasi po yung stay credit na tinatawag natin, na loyalty stay credit na free po na nakuha mo, yan po yung pwede mong ibenta. Okay? Amounting 1.2 million yan at total sa loob ng 20 years. So pwede mong ibenta, pwede mong ipagamit, or pwede mo siyang iregalo. Nasa sa inyo po. Basta ang value po niyan is 1.2 million. So value for money na rin siya. Plus, ang VIP membership po, ang SRP po niyan, by the time na nag-open na po yung resort, 780,000. Kasi po 20 years validity, tapos may mga benefits ka dyan, may discount ka na 25%. Ang good news dito, 780 po, idadagdag pa natin sa benefits or ROI na marireceive mo po sa iyo pong nilabas na puhunang 4 million. Magkano po yan pag tinotal po natin? A total of 11.34 million. Wow! Pakitype naman po kung wow. Okay? Kung kayo po ay nakikita niyong worth nung property binili mo is magiging 11.34 million po siya ang return or benefits mo in 10 years. Wow! Passive income and hassle-free. Okay? Worth it, sabi po niya. Correct. Yes po, marami pong investment dito na for a monthly nakaka-receive na sila ng rentals. Tama po siya. Okay? Kasi dito po, last year pa lang po, na-open na po natin itong income generating property. May mga kumikita na po talaga. Okay? So ito po yung maganda dito. If you invest 2 million, sabi ng iba, sir, paano kung wala akong 4 million? So hindi pala ako makakabili niya kasi ang mahal. Okay? Pero meron ako 2 million. So ito po ang good news dito. Okay? Ang company po, okay? Ito pong ating JNT, nag-offer pa rin po ng half ng 1,000 square meter. So that is 500 square meter. Hot spring lot pa rin po to, pero 2 million na lang po siya. Wow! So siguro yung may mga 2 million dyan na kaya na, pwede na no? Sa 2 million po natin, magkano naman ang magiging return nito? Siyempre, kalahati din po. Okay, number one, meron ka pong 500 square meter. Pero this time po, dahil pong cut ng ating property is 1,000, dalawa na po kayo na nakasulat po sa titulo. Let's say sabihin natin, ako at saka si Sir Kevin, mares kami meron 500 square meter. Doon sa title po, dalawa kami. Okay? Pero maganda naman to, basta nandun ka sa title, okay na yon. Okay? Ulitin ko po, yung po yung assurance nyo. Titled lot po to at ang maganda po, nakapangalan po sa inyo. Okay? So, siyempre, anong return yan ng 2 million ko? Okay, ito po. 14,000 po ang marireceive mo monthly. Guaranteed po yan for 10 years. Sa every year po, 168,000 po siya. So, ang laki, di ba? Kasi wala ka namang makikita po na bangko na kapag nilagay mo dyan, pwedeng kumita ng 14,000 at monthly mo marireceive. Or maghanap ka ng investment na safe na magbibigay po sa inyo ng 14,000 per month. Wala po ako nakikita na mag-guaranteed po sa inyo for 10 years. Okay? Only income generating po kasi kung merong project yung ating resort developer. No, yun po yung maganda. Kaya po guaranteed po yan kasi po may project sila na napakalaking resort na ini-aim nila yung 60 hectares. Okay? Total. But right now, meron po silang dinidevelop na matatapos po siya or i-open nila by 2027 po yung 50%. Okay? Nung 8.5 hectares. Yon. Ano naman yung gift ko, Sir Jay, kung gold dun sa kanina, dito po silver. At valid po to for 10 years. So, ibig sabihin 10 years naman, gagamit mo yung resort, yung access, yung exclusivity, kasi silver VIP member ka. So, one card holder po yan ha, na meron din 60,000 loyalty stay credit for 10 years. So, that is 600,000 value for money, peso po siya. Okay? 20% discount naman po. Kung kanina po yung gold is 25%, ito po 20% naman siya. All resort consumption, lahat po ng gastos po ninyo, ng family nyo sa mismong resort ng AF Homes, no? Magkano naman yung resale niyan, Sir Jay? 3 million naman po siya. Na ang good thing po dyan, maliban po sa 3 million, kumita ka na doon ng 1 million, meron ka pang 1,680,000 na almost close sa pagkakabili mo na 2 million, di ba? So rental pa lang, panalo na. Ang mas pa yung pagkakabenta, no? Plus, may stay credit kang 600,000
value for money, and silver VIP membership po for free na 480,000. A total of 5.76 million po ang total benefits ng 2 million mo na naging investment na meron pong 13.4% per year. Wow! Okay? So napakalaking bagay to. Kaya kung mayroon kang 2 million na tinatabi, iniisip mo pa kung saan mo to pwedeng ilagay. So para sa akin po, this is a right opportunity na makabili ka po or maging part ka po nitong napakaganda property ng income generating, no? Sabi ng iba, Sir, wala po akong 2 million pero I have 1 million. Yan. Ang good news po dito, last na po to. Baka mamaya maghanap pa kayo ng 500,000. Kung 500,000 po, doon na lang po kayo sa membership. Meron tayo doon 390 as of now, no? Yan, nagsusulat si Evangeline. Yan, dalawa. Wait lang ha. Yun, si Banji talaga. Wait lang po ha, i-clear ko lang po yung ano. I-clear ko lang po yung drawing. Yan, okay na. Yan. Oh, kung meron ka naman pong 1 million, ito po, gusto ko example sa inyo na naging retirement mo to or sabihin natin OFW ka, ikaw ay merong gustong pasukin business, maganda po itong in-offer namin na property. Kasi hindi mo na po kailangan na tawag dito mag-isip pa kung ano yung business na itatayo mo. Dito po kasi sure and guaranteed po na yung 1 million mo lalaki po yung magiging value nito at the same time meron kang rental po na guaranteed for 10 years. So ibig sabihin po maganda po yung return kahit may 1 million ka. Okay? So kung nag-iisip po kayo na may 1 million ka ngayon at gusto mong ilagay po sa mga business, so mas maganda po to, hindi mo na kailangan i-manage. Meron siyang hassle-free talaga, no? Na kind of investment. So ibig sabihin po hindi ka na mahirapan, no, na i-manage pa siya. Pero kikita siya through rentals. So itong good news, yan, nawala. Yan, 250 square meter naman po siya. At dito po, this time is for buyers na po yung mag-share po doon sa titulo natin. Okay? So, 1 million po natin is 250 square meter na meron pong apat na clean title po to na ipapangalan din po sa inyong apat, no? So, dahil 1,000 square meter siya, tig to 250 po kayo. Yan, 84,000 naman po marireceive mo po na cash rental yearly or di kaya po monthly na 7,000 per month. So kung lalagay mo sa bangko may 1 million ka, hindi naman po kikita yan ng 7,000. Tama po ba? But dito po sa ini-offer po namin 7,000 per month, yan po ay malaking bagay na rin po. Pwede pang bayad ng tuition, pwede pong pang grocery nyo, pwede po yung pang bayad ng mga utility bills nyo. Kumpara mo ilagay mo yan sa bangko na hindi naman po yung mag-generate ng 7,000 per month. Okay, so mahirap ding isugal yung 1 million mo sa basta negosyo lang, lalo hindi mo naman alam paano patakbuhin. Kasi unang-una po, kailangan mo ng effort dyan, kailangan mo pa ng i-sustain yan, so napakadami mo i-consider. But dito po, kung may 1 million ka at ayaw mo ng stress, so pwede mo po i-try itong ating 250 square meter, no? So additional gift po natin dyan is bronze pa. O di ba may free ka pang bronze. At ang bronze po is 5 years ang validity. So 5 years ang may experience po yung exclusive po doon sa ating napakagandang resort. Okay? And 30,000 naman po yan every year. Kaya po a total of 150,000 sa loob ng 5 years na free staycation po mo at ng family mo or kung sino man gusto mo pong makasama sa resort. 15% naman po yung discount on all resort consumption po yan. Lahat ng gastos doon, may 15% ka naman together with your company. Ano kung sino yung kasama mo doon sa resort. So 1.5 naman po yung value po o resale property mo po dito na makukuha. So kung 1 million, may 500,000 ka po na appraised value in 10 years. Plus 840,000 naman po ang total po ng ating po magiging rental income. So almost close na doon sa 1 million mo. Plus 150 po na loyalty stay credits. Plus yung bronze po natin is 180,000 po yan pag binili niyo po dito sa AF Homes. No po? And good news po, a total of 2.67 M po ang benefits niya po in 10 years. At ang cash ROI po nito is 13.5 din po. Pare-paras din po siya kung mapa 2 million ka man, mapa 1 million, or kaya po 4 million. Okay? So are you following po ba? Nakakasunod po ba? Mabilis ako o hindi naman? Klaro po ba? Pakitype naman po ang yes if you are following. Sa presentation, naiintindihan, klaro? Very nice po talaga, sabi ni Lerma. Yes, yes. Ayan, inom muna akong tubig. Parang iniingal ako ngayon ah. Oh, matagal-tagal na yata hindi nagpe-present sa ano eh, sa Zoom eh, no?
Yan, mahirap talaga walang kausap. Totoo yan. Yan. Salamat po sa nagpa-participate po tonight ha. Ilan na yung ating participant ngayon, Sir Kevin? 20 or 20, wow. So we have 20 participant na pala, no? So yan, why do you need it now? Bakit daw kailangan mo ito? So number one po is, meron po siyang tinatawag po ng investment po natin dito is limited. Okay, ang in-offer po natin, because ito po ay property, limited lang po siya yung available natin. Kaya po tanongin nyo na kagad po, magpa-reserve na kagad kayo once na kayo po ay ready na magkameron po or maging part po nito, gusto nyo po mag-acquire, magpa-reserve na po kagad kayo mamaya doon sa inyo pong nag-imbita sa inyo, no? Yan. So, ulitin ko po. Bakit kailangan mo ngayon? Kasi po titled lot po to. Napakaganda po na may panghawakan kang assurance plus updated contacts nito. Okay? So, hindi mo na rin problema po yung pagtatransfer. At wala pong hidden charges. Wala ka nang babayaran kung 1 million yan, 1 million yan. Re-receive mo na lang po monthly yung 7,000. Kung ikaw naman ay may 2M, 14,000. Kung ikaw naman ay meron 4M, 28,000. Okay? So, clear po ba tayo? Yan. So, ito pa. Bakit ba kailangan mong kunin din to? Because itong klase po ng ating property is a immediate rental income na may guaranteed for 10 years. So, meaning po, meron ka na agad magiging tenant. Kasi kapag kayo po ay bumili ng property sa iba naman po, kailangan mong mag-requires pa na i-renovate yan or kaya ipatayuan mo yan ng establishment bago kumita. Pero dito po, again, guaranteed po monthly income. Wala ka na pong gagawin kundi bilhin mo lang po yung property o i-acquire mo siya, no? Yan, tinan mo po dito sabi compared to buying a property that requires renovation before it can be rented. Kasi kung meron kang apartment, papagawan mo muna may property ka, papatayo mo siya ng apartment bago ka kumita. May kondo ka, pagagandahin mo muna bago mo maparentahan. Pero dito po, this is a hassle-free investment. Wala ka nang gagawin. All you want to do is to acquire the property na may titulo naman po yan, ita-transfer po sa inyo. Pero next month, okay, kung ngayon ka nagbili, ano bang date ngayon? 3, tama ba? So ngayon is February 3. So next month po ng March 3 po, marireceive mo na po automatic po yung tinatawag natin na guaranteed rental. So 7,000, 14,000, and 28,000. So malaking bagay po siya. At ulitin ko, 10 years po yan na meron kang magiging tenant. Yun. Ulitin ko po, ito po, compare mo sa mga property, may maintenance, dito wala po. Okay? Wala rin po renovation kasi wala naman po masisira, no? Plus, wala pong association dues. Kasi kung kayo pinasa residential or meron kang sabihin natin condo, kailangan mo po dyan ng mga association dues, may babayaran ka dyan. Kasi unang-una, may swimming pool yan, meron dyang parking, meron dyan tinatawag na gym or kung ano mang mga amenities. Yan po'y kasama sa monthly na babayaran mo. Pero dito sa atin, wala ka na pong babayaran. So, ibig sabihin, kikita ka na lang po. Yun yung maganda dito, no? Yun. So, kung meron po kayong mga pera sa tinatawag natin bank at yan po yung naka-time deposit, di ko naman po kayo di-discourage dito. Sa akin po, kung meron po kayong ganito, dapat alam niyo po itong batas na to. Okay? Yung batas na to is the Republic Act 12214, the Capital Market Efficiency Promotion Act SIMEPA kung tawagin. So ito po yung nag-effect na nung effective na po ito nung July 1, 2025. So last year pa na kapag meron ka daw deposit or peso bond po sa bank, so meron po silang nilalagay po na 20% final withholding tax. So kung may 1 million ka, di ba? So 20% lang agad yun, automatic po. So that is 200,000. So laking mawawala sa inyo, no? Yun po siya. So yan, ito, gusto ko pong maging fair sa inyo, ayoko maging bias. Baka po kasi naghahanap din kayo ng property at baka sabihin nyo hindi kasi yung punto marami na bumibili nun. So this is comparison, ulitin ko po, hindi ko po sinasabi na pangit po yung mga dito. Para sa akin po magaganda po itong mga investment na mga ganito, no? Like condo. Kung may condo ka, bili ka. Okay? May 1 million to 4 million ka. Para I think wala naman pong condo yata 1 million. So mga ano yan, 2 million, pinakamababa na to 4 million, no? Pataas pa yung iba kung magaganda yung location. Kaya lang po sa condo po kasi ang percentage po ng annual benefits mo dyan 4 to 6 months. Bakit? Kagaya nga po na nabanggit ko kanina, may mga gastusin. Tapos yung extra cost pa dito napaka-high. Bakit po? Kasi nga po, may mga masisira, may renovate ka, may papagawa ka. So ibig sabihin, talagang mataas yung extra cost mo dito. Compared mo po sa income generating property na meron 13.4 guaranteed percent na annual benefits, wala po siyang extra cost kasi wala ka nang babayaran aside from doon sa pagkakabili mo ng property.
Tas ang mahirap pa po dito sa condo, 3 to 6 months bago mo ito mapaupahan kasi maghanap ka pa ng rerenta. Ayaw masistikan yan. Pag nakuha mo po yung rerent, di ba? 6 months lang, umayaw na, hahanap ka na naman ng bago. So, ibig sabihin, meron siyang pwedeng may times na may stop yung renta sa iyo, correct? Pero dito po, guaranteed po sa income generating property. Kasi unang-una po sa income generating property, monthly na po na guaranteed na meron ka pong 7,000, 14,000, 28,000. Depende na lang po kung anong property ba or gaano kalaking property na in-acquire mo. And mataas po ang risk value sa tinatawag nating kondo. Kasi unang-una po, wala ka naman talagang property yung binili dyan. So binigyan ka lang ng parang doon sa space, no? Na gamitin mo siya. So yan po ay mayroong tinatawag na lifespan ang isa pong kondo. So sabihin natin 50 years yung sinasabi ng iba. Actually ngayon 30 years na lang eh. Papagiba na nila yan kasi siyempre yung tibay, no? Hindi na katulad ng mga lumang mga kondo na tumatagal ng 50 years but right now 30 years. So doon mo siya magagamit na. After 30 years, bili ka na ulit ng bago. So hindi magiging sa'yo talaga totally din. So sa atin po, very low lang yung risk. Kasi unang-una po, may guaranteed ka na tenant na upa na sa'yo plus 10 years, hindi mo na rin problema kung sino ang bibili. Okay? So, napakaganda pag-investan. So sabi ng iba, sir, itong property lang din naman, mag-franchise business na lang ako. So ulitin ko po, pwede rin po yan. Kaya nga lang po kung ako magsasuggest, magandang franchise kasi may sistema na yan, punta ka dun sa mga mamahaling franchise like Jollibee, McDonald's, di ba? So sila yung mga kilala pagdating sa franchise. Kaya lang ang tanong kasi doon, may halagang magkano kaya siya. So yan po nagre-range po sa 20 million to 50 million. Ang tanong na lang doon, kung meron kang 4 million, aabot ba? So, syempre hindi sapat, no? So, yun. Ang pwedeng i-offer sa inyo, mga franchise like siomai, ano pa, milk tea, kasi yun yung mga madadali, no? Kaya lang ang problema po doon, dahil madali siya, madali rin kopyahin. So, yan is nagre-range for 6 to 9%. Yung annual benefits, mataas nga siya. Kaya lang po yung depreciate po kasi ng value, dahil nga po, once na yan ay sabihin natin, nilagay mo na dyan. So, may mga cost na po na madadagdag dyan sa'yo kasi nga po may i-renovate ka, may papagawa ka, may masisira. So, bumababa siya simply because kapag ginaya ka na, humihina na rin po yung value ng mismong iyong business. Like katulad natin, milk tea, madaling gayahin. So yung kapitbahay mo, may sariling pwesto, talo ka na kagad doon. Eh, masisiti ka pa niya, kung buy one take one sa kanya, pares kayong price, talo ka. Tama, so siya hindi franchise, ikaw franchise. Eh, tanong, bababa mo ba yung presyo? Hindi mo pwedeng babaan kasi nga meron kang standard. So doon pa lang, nalugi ka, pwede mo ibalik na yun doon sa pinag-franchisean mo. So talo yung 1 million to 4 million mo, correct? And 6 to 12 months po bago yan mag-operate. So, bago siya mag-income. No? And yung risk level po dito very high kasi nga po madali siyang kopyahin. So, madali din po gayahin yung concept mo. So, ibig sabihin, marami kang magiging competitor dito. Kumpara mo po sa income generating property, wala ka pong competitors. Ang maganda po, may marireceive ka na guaranteed na monthly income. Okay? So, yan po is gusto ko lang i-share yan para yung comparison natin. No? So dito na tayo. How to avail? Paano mo daw ito ma-avail? So simple lang naman po yung pag-avail po dito. Kung meron ka pong pera at 1 million, automatic po kahit di ka na mag-reserve ng 20,000, no? So bibigyan namin po kayo na tinatawag po na deed of absolute sale. So automatic po may contract po kayo dyan. So kung 1 million yan, 250. Kung yan po ay 2,500,000 square meter at kung 1,000 square meter naman po ay 4 million halaga. So again po, kung ngayon po is gusto nyo po na mag-reserve, so 20,000 po yan, papadala po namin doon sa inyo, yung kung pwede nyo pong pagbayaran yan, or kung gusto nyo naman po, ini-invite po namin kayo sa mga lahat po na nandito ngayon nakakinig po, na makapag-visit po kayo dito sa site, location po ng mismo pong resort na ginagawa at saka po doon sa property po na binibenta. At the same time, doon sa opisina po natin dito sa Alaminos ng AF Homes na magiging tenant nyo. Okay? So ang TCP po natin dyan, siyempre, idideduct na lang po naman doon sa naging reservation nyo. Kung yan po yung 1 million, 980 na lang po siya. After a week, babayaran nyo po siya. Yan po yung ating cash, no? So baka merong magtatanong dito, sir, paano po kung gusto ko installment? Pwede ba? May offer ba yung company? 'Di ba? Meron ba tayo doon sa income generating property na installment? Okay, yun po yung good news ko. Kung kayo po is gusto niyo makapag-reserve, mag-reserve kayo ng 20,000 din, no? So dito po para may idea po kayo, ito lang po yung challenge dito. Sabi po kasi dito, monthly rental income will start on the same day of full
payment. So sabi natin kung ikaw po installment, so syempre madidelay-delay lang po ng konti yung inyo pong magiging first rental. Okay? So kung dito po sa kasunod nito, 40% po yung in-offer natin na down payment. So meron kang 20,000 reservation. So ileles po natin kasi kung 40% po ng 1 million sample is 400,000. Okay? Ileles natin 20,000 yung reserve mo, 380 after a week. Pwede mo po itong bayaran. Okay? Yan yung 40%. And payable mo naman po, maximum po yung ating balance na 60% na 600,000 into 12 months with zero interest. So, ang magiging monthly mo dyan po in 12 months is 50,000. Pero ang challenge lang po dito, kung kailan po natapos yung mismo pong full payment mo, dun po kasi mag-start yung rental mo po na 7,000. Yun po. So kung clear po sa atin, pakitype nga po ng clear. Okay, kung clear yung pagkakaintindi niyo po dito or kung may tanong ka po, tanong mo na. Ha? Clear. Parang wala. Ayun yun. Kerel, clear. Okay? So ibig sabihin po ha, ulitin ko. Pwede pong cash, pwede pong installment. Nasa sa inyo po. So ito po gusto ko na i-share sa inyo. Meron po sa akin dito na nagbayad po ng 400,000 kasi hindi niya po talaga kaya yung 1 million agad. Pero dahil gusto niya i-start, sir, kukuha ko niyan, okay lang kahit hindi ka agad ako makareceive ng monthly. Okay, pero ayoko sir ng isang taon ko naman babayaran. Pwede po bang 6 months? Okay, ulitin ko po, up to 12 months po yung with zero interest. Kung 6 months po, instead po na magiging monthly mo ay 50,000, magiging po siyang 100,000. So, ika 7 month po, marireceive mo na yung first rental mo fee na binayad sa inyo ng AF Homes na 7,000. Okay? So, clear ba tayo doon? May ganyan po kami sample na nag-acquire po sa amin ng installment. Okay? So, clear? Now, eto, meron din akong gustong i-share. Ano, meron nagbili din po kasi dito sa amin na 1 million. Siya actually, ano siya, tawag dito, pinamimilihan niya kotse daw itong ano 1 million. So tinanong niya ako kung sir, ako kasi may 1 million dito, 1.2 po actually eh. Kaya lang po gusto ko talaga planning ako bumili ng kotse, cash ko po kasi gusto. Kaya lang bakit po the best yan ino-offer mo na yan? Sabi ko alam niyo po, yan is pangarap niyo, gusto niyo meron ng kotse. Hindi ko po hadlangan niya kasi gusto niya. Kaya lang po, you have to identify ano po ba yung bibili mo, asset ba o liability. Kasi ang sasakyan po, kung lalo na yung kanya, Vios, gagamitin na niya, okay yun. Kasi para for his comfort, no? Na hindi na siya mabasa ng ulan, hindi na mainitan. Kaya nga lang po, ang tanong kasi doon, yung bang value ng bibili mo na 1.2 million ngayon, sabi kong gano'n, na Vios, yung bayang halagang yan, after 5 years or 10 years, ay yan pa rin yung halaga. Kung pataas yan, bilhin mo po. Tama? Good na investment niya. Kaya na kung pababa, na yan yung 1.2, mabibilin, bebenta mo na lang yan sa halagang value na 300,000. So para sa akin, liability siya. Okay? Kasi bumagsak yung presyo. Pangalawa po, magagasolina ka pa dyan, gagastos ka pa dyan. Pero inulit ko po, do sa inofera namin po nitong income generating, pinakita ko lang sa kanya kung ano yung value nung atin. Number one, yung 1 million mo magiging 1.5 million. Tama? Tumaas. Pangalawa, may guaranteed ka na magiging tenant. So long term, may 7,000 ka marireceive. So nagpapasok ng, okay, ng income sa'yo. So that's asset. Okay? So, dun pa lang po nagbago yung pananaw niya. Pero ang sinuggest ko sa kanya ganito, sir, kung naalala niyo po gustong i-cash, bakit di mo na lang gawing installment? Correct? So, ito sabi ko, bili ka ng 1 million dito sa amin, sir. For 10 years, meron ka marireceive na 7,000. Yan po, kunin mo pa rin sa sasakyan. Pangarap mo yan eh. Down payment ka lang dyan. Sabi niya, magkano ba down payment o installment? 60,000. Tapos magiging monthly niya po doon, 17,000. O di tama-tama, sir, may 7,000 ka marireceive. Dagdag ka ng 10,000. So, ang maganda lang dito, after 10 years, yung 1 million mo, 1.5 na. Tapos, after 5 years na, natapos mo na yung iyo pong sasakyan, kasi 5 years lang naman yung sasakyan. May 5 years kang marireceive naman na 7,000. Na yan po is 840,000 ang total na naging income mo. Ang maganda, bayad pa yung sasakyan mo. Okay? Kasi makakatulong po yung 7,000, 10,000 na lang yung babayaran niya. Mas magiging magaan na. Okay? Yung magiging monthly niya doon sa kanyang kinuhang sasakyan. Okay? Kung kayo po ay na-inspire kahit pa paano na kung meron kang 1 million at nagbabala ka na bumili sa sasakyan. So, this is a right product for you para po masustain at makatulong po na hindi bumagsak yung halaga po ng iyong
pera. No? 10 years from now. Wow. Wow, tama. Okay? So ito naman po, malapit na po tayong matapos and ito naman po yung mga list ng requirements natin. Meron po tayong kailangan na pilapan na buyer's information form na meron po yung 2 valid ID po kayo na kailangan dito with specimen signature. So proof of TIN ID so, or kaya po number kasi po bibili ka ng property. So requirements po to. No? And 20,000 reservation fee kung magre-reserve ka na po ngayon or kung kailan papasyal ka dito. And need mo rin po ng post-dated check kung installment po yan. Ang list of documents naman po natin, care of the seller, reservation receipt. So, bibigyan ka po niya kasi nag-reserve ka. Kapag naman po cash yan, binayaran mo yung 1 million, 2 million, 4 million, deed of absolute sale po marireceive mo kontrata. Okay? Kapag naman po yan ay installment, contract to sell. Okay? So, nasusundan po ba tayo? Yan po yung ibibigay po ng seller sa atin. So, siyempre may tenant tayo, meron kang long-term list of agreement with condition. So, kagaya po na nabanggit po namin, may agreement kayo, 10 years po yan, and after 10 years, kumita ka na sa rentals, plus bibili sa highest appraised value. Yung nabanggit ko po kanina kung magkano na yung magiging value niya sa pagkakabili. So with condition, paano condition? Ang condition po dyan, number one is hindi mo pwedeng parentahan sa iba kasi may nagre-rent na A-homes. Pangalawa, nakasulat din po dyan na hindi mo siya pwedeng isanla. Okay, kasi bakit po? Dahil after 10 years po, bibilin sa yung property ay nasa iyo po yung title, no? Tapos pangatlo, hindi mo siya pwedeng ibenta kasi meron na nga pong bibili after 10 years. So kung clear po sa inyo to, yan po yung nakalagay dyan sa ating agreement dyan, no? So, Special Power of Attorney, SPA, kailangan po niya para po at least sila na yung magbabayad ng tax, hindi mo na problema, hassle free na sa inyo. Pangalawa, yung pagpapatransfer, hindi mo na rin po problema. Meron din po tayong Community Goodwill Agreement. So, yan po dahil nga tayo magiging free VIP membership dito. So, meron tayong mga ganyang agreement dyan. Plus, BIMA VIP membership application form, magkakameron po kayo niyan. Dahil magiging kang member doon sa resort, so free na siya. Plus, grant of privilege and rights bilang VIP member. Nandiyan po nakasulat yung mga rights mo. Kung 5 years ba yan, doon sa free natin sa 1 million, or yan by 10 years, yung free natin na silver sa 2 million, or 20 years, yung free natin gold, nakasulat po yan dyan sa grants and privilege po na marireceive nyo po dyan na free sa ating tenant. Okay? So, may mga tanong po ba tayo dito? Before I end up my presentation, so baka po kasi kayo is may tanong. Ayan, sabi ni Evangeline, no? Interested po ako, visit ako sa satellite office. Wow! So, tagasan ka po ba, Miss Evangeline or Ma'am Evangeline? Yan. So, meron tayong interested na. Ano na lang din po yung ating pong nag-invite po sa inyo. Sino po ba nag-invite sa inyo? Para at least po ay mabigyan po natin tayo ng slot po sa ating pong pag-visit dito. Mabigyan po ng schedule kay Ma'am Evangeline Makati po o taga Makati si Evangeline. Yan, may mga tanong pa po ba kayo? Malinaw po ba yung presentation? Yan, baka po meron po kayong katanungan. Mas maganda po makapagtanong po kayo. Pwede po kayo mag-open mic kasi actually tapos na po naman talaga yung presentation ko. So kung kayo po ay nakita niyo po na potential itong property na in-offer po namin income generating property. So yan po, sa mga nag-imbita po sa inyo, kontakin nyo lang po sila and yun. Nandito pa ba yung share screen ko? Nasin ko lang po yung share screen, stop ko lang. Para makita-kita tayo. Yes po, clear naman po Sir J, sabi ni Ma'am Lerma. Ma'am Lermas, sino po ang nag-invite po sa inyo? Baka po para mapa-assist ko po kayo. So ako po dito is nagpe-present po pero I'll know na meron pong nag-invite sa inyo dito. So paki-contact na rin po siya sa nag-invite po kung nandito po kayo sa ating pong mga freelancer, agent, okay? At doon po sa ating manager, baka may manager po na nag-contact sa inyo. Paki-contact na lang po para at least po may assist po kayo. Kung kayo po interested, gusto niyo po mag-visit dito, invite po ni Sir Harvey. Yes po, clear po, Sir Jay. Sino daw po ang nag-invite sa inyo, Ma'am Lerma? Sabi ni Sir Mark Kevin, no? Ayan, Sir Kevin. Ayan, may mga tanong po ba kayo para masagot po natin? Mas maganda, medyo mahirap yung tanong. Oh, di ba? Para at least masagot natin. Yes po, just in case po, we are text away message. Sino po nag-invite po sa inyo, Ma'am Lerma? Ayan, sabi ni Beth.
Hi, Ma'am Lerma. Yan. Ayun, may mga tanong pa po ba kayo? Kung wala na po kayong tanong, simple lang naman po to. Madali naman pong intindihin yung ating income generating property. Ulitin ko po, mag-a-acquire ka lang. May rental na pong ready po dyan na immediate po na magiging income nyo. Plus passive income po yan for a long term. At di mo na rin problema kung sino ang bibili po ng property po na iyong in-acquire after 10 years. So talagang napaka-hassle po rin ng investment na to. Walang sakit ng ulo, may peace of mind kasi yung property mo bibilin is titled lot po siya. Yun yung pinaka-importante, ulitin ko. Okay? So, yun po. Kung wala na Ay, po. may nag-invite daw. Yung mga Aurora. Si Ma'am Aurora Camacho po. Wow! Sino po si Ma'am Aurora Camacho? Baka po may nag-aantid po sa kanya. Nakarating na po sila sa office yan. Okay po. Yan, si Ma'am Beth pala. Ando yata nito ni Ma'am Beth. So yun, Ma'am Beth, ano na lang po kay Ma'am Lerma para po ma-assist natin if ever po she wanted to to visit po dito sa atin Yan, sige po Sir J. Yun po. So yun po, kung wala na tayong tanong, Sir Kevin, baka meron ka pong idadagdag additional, no? Yan po. So yun po. Si Sir Kevin na lang po yung mag-invite sa inyo kung paano po makapunta dito sa office. And pwede po kayong i-booking ni Sir Kevin, no, para kahit papaano po ay makapasyal po kayo dito. Kasi yun naman po ang pinaka-importante. Nakapakinggan niyo po ngayon, nagka-idea po kayo, and through that idea po, mas gusto po namin at mas preferred po namin na makabisit po kayo dito para dito rin po kayo magbayad if ever interested po kayo na mag-acquire po ng property natin na napakaganda, which is income generating property, na ito po ay meron pong napakagandang konsepto at tayo po ang pinaka-first, okay, sa real estate industry na may ganitong concept. So again po, I'm Jay Alvarez. Thank you po and good evening everyone. Okay? Thank you.